Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para po sa mga kababayan naming nakasubaybay, welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At para po kilalanin ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Isang probinsyano na nangarap magkaroon ng magandang buhay. Ang kanyang pag-asa, hindi sa kanyang angking galing o abilidad, kundi sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos na kanyang ginawang prioridad buhat pa nang siya ay matawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Paanong mula sa payak na pamumuhay sa probinsya, nagawa niyang makaahon sa hirap at magkaroon ng sariling kumpanya? Ating kilalanin si kapatid na Eduardo Agustin mula sa lokal ng Mandaluyong, distrito ng Metro Manila East, at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Eduardo Agustin, isa pong nagmamay-ari ng pharmaceutical company at naririto po sa lokal ng Mandaluyong, distrito ng Metro Manila East. Kapiling po natin ang ating kapatid. Magandang araw po, kapatid na Ed. Magandang araw din po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kumusta po ang pamilya? Mabuti naman po. Ang katunayan po ay kasama ko po ngayon ang aking may bahay, si kapatid na Charina Agustin. Ganoon din po ang aming dalawang anak, si Carl Agustin, ang aming panganay, at si Chester Agustin, ang aming bunsong anak. Sila po ay kasalukuyang nag-aaral. Ang panganay po namin ay nasa third year college po. Dentistry po ang kanyang kinukuhang kurso. At yung aming bunso naman pong anak, si Chester, ay nag-aaral bilang liberal arts. Sige po, kapatid na Ed, batiin nyo na rin po yung inyong mga mahal sa buhay. Gayon din po, yung iba pa na mga nais po ninyong batiin sa ating programa. Binabati ko po ang aking may bahay, si kapatid na Charina Agustin, isa pong may tungkulin sa lokal ng Mandaluyong. Siya po ay diakonesa. Ang amin pong anak, si Carl, ay may tungkulin po sa pananalapi. At yung aming bunsong anak, si Chester, ay mang-aawit at TSB po ng lokal. Binabati ko rin po ang aming destinado, si kapatid na Pipito Valdez, at ang aming tagapangasiwa ng distrito, si kapatid na Jerry Dalata. Binabati ko rin po ang lahat ng mga kapatid at mga may tungkulin sa lokal ng Mandaluyong. Binabati ko po ang aming lokal sa kanyang 45th milestone anniversary. Happy anniversary po sa ating lahat, mga mahal na kapatid. Happy anniversary din po sa inyong lokal, kapatid na Ed. At gayon din po, binabati ko po ang destinado po ng lokal ng Ilugin, distrito ng Metro Manila East, ang kapatid na Miko Maganja. Gayon din po, ang isa sa mga ministro dito po sa distrito, ang kapatid na Mark Malikat. Hello po, maraming salamat po sa inyo. Kapatid na Ed, mabalikan lang po natin yung pagpapakilala sa inyo. Kayo po ay isang CEO o kaya ay nagmamay-ari ng isang pharmaceutical company. Ito po bang kumpanya ninyo, minana ninyo sa magulang ninyo? Noon pa ay pagmamay-ari na ninyo? Paano po ito nagsimula? Hindi po. Nagsimula po ang aming company, yung aking kumpanya, bago po mag-pandemic. Alam niyo po, ako naman po ay galing sa mahirap na pamilya, pero sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos ay pinagkalooban po tayo ng higit pang inaasahan ng mga biyaya.
Kaya nagkaroon po ako ng maliit na pharmaceutical company. Kayo po ba ay nakapagtapos ng like medical course? Ano pong tinapos ninyo? Kamar, hindi po ako nagtapos ng isang medical or science na kurso. Ito po ay base lang sa mga naging experience ko sapagkat hindi nyo maitatanong, mula nung ako'y bata pa, ay nasa isip ko na po kung papaano magiging maunlad at mapapabuti ang aking magiging kinabukasan. So talagang naghahangad po kayo na umasenso sa buhay po na ito, kapatid na Ed. Opo, nakikita ko po yon sa mga newspaper, sa aming probinsya, yung mga mauunlad na mga tao. So naitanong ko po, o nasabi ko po sa aking sarili na sana dumating ang panahon ay maging kagaya nila ako. Pero nais din po nating linawin, kapatid na Ed. Kayo, bagamat hindi kayo nakapagtapos ng any medical course, nakapagtagumpay kayo bang makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral? Mahalaga po ba yun? Napakahalaga po ng pag-aaral. Ito po ay nasa Biblia naman na gaano man ito kahirap ay dapat na kunin. Kaya ganun po ang aming ibinibilin sa aming mga anak na mag-aral silang mabuti. Totoo po yan, kapatid na Ed. Napakalaking bagay po sa pagtatagumpay yung sipag, yung tiyaga, yung experience para makapagtagumpay. Pero napakalaking bagay po ng nakapag-aral o nakapagtapos ng pag-aaral. Sapagkat yung karunungan po na maaari rin nating makuha sa eskwela o sa paaralan, hindi naman po maaagaw ni naman yan sa atin. Tama po. Ano po, kapatid Opo. na Ed? Bakit pala kayo nalipat sa pharmaceutical field? Gayong nabanggit nga ninyo, marami rin kayong pinagdaan ng iba't ibang trabaho ang napuntahan ninyo. Naghahanap po ako ng oras o panahon para nang sa ganon ang ating sinasagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay maibigay po natin. Ika nga ay quality time para sa paglilingkod at quality time para naman po sa ating pamilya. Alam niyo po, kapatid na Ed, may mga kababayan tayo siguro na talagang nauubos yung panahon nila sa masikap na paghahanap buhay, pagtatrabaho, paghahanap ng mabuting kapalaran. Pero sa inyo, nabanggit ninyo, talagang naghahanap kayo ng panahon ng ang termino nyo nga, quality time para sa ating Panginoong Diyos. Bakit po? Nung nasa probinsya po ako, sa aming baryo o barangay, ay hinahanap-hanap ko po talaga na makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Ano po ba yung kinagisnan ninyong relihiyon? Ang kinagisnan ko pong relihiyon ay Iglesia Katolika. Ang aking mga lolo-lola, ang aming mga kamag-anak ay masasabi kong purong Katoliko. Sapagkat kapag dumarating po ang mahal na araw, ay ipinagdiriwang po ng aming mga ninuno, ng aking lola at lola. Nandyan ang bawal maligo, bawal magwalis. Pagka dumarating naman ang November 1, araw ng mga patay, ay nagpapadasal po ang aking mga lolo, lola. So talagang aktibo po kayo sa kinagis ng relihiyon, yung inyong pamilya sa Opo. Iglesia Katolika. Opo, Ba't nyo po nasabi na maliit pa lang kayo, hinahanap-hanap nyo na yung tunay na paglilingkod? may kulang po. Yun po ang aking nararamdaman na hindi po kompleto yung aking isinasagawang paglilingkod. Paano po pumasok ang Iglesia ni Cristo sa buhay ninyo? Paano kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Mula dun sa sitwasyon ninyo na sa probinsya, may ginagawa na kayong paglilingkod mula po sa kinagis na ninyong relihiyon. Madalas ko pong nakikita
kapag kami ng aking lolo ay pauwi galing ng Tacloban City, ang napakagandang kapilya doon sa Tacloban. So habang kami ay papauwi, pinagmamasdan ko po yun na meron po akong nararamdaman na hindi ko po lubos maipaliwanag. Napakagaan po, hindi po alintala sa akin ang sikat ng araw sa kalagitnaan ng dagat. Naka-focus po yung aking paningin doon sa kapilya. So nangingibabaw po yung kagandahan ng kapilya. Kaya hindi po natin maipagkakailan na pagmasdan at nakaka-relax po. Yun po yung aking nararamdaman, nakaka-relax po. Nung mga panahon po na yon, may idea na po kayo ukol sa Iglesia ni Cristo? Meron na ba kayong naririnig? May impresyon ba kayo sa Iglesia ni Cristo? Kung meron man, ano po yun? Sa pagkakatanda ko ay wala po eh. Sapagkat sa aming baryo ay wala naman pong iglesia. Iglesia Katolika lang po ang nandoon. Pero Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo, Wala. wala po. Papaano po na nagkaroon ng pagkakataon na malaman pa ninyo ng lubos ang ukol sa Iglesia ni Cristo? Isang pagkakataon, dumating yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Nagsagawa sila ng pagmisyon, pagpapahayag ng mga, o ipinakilala nila ang Iglesia ni Cristo. Nalaman ko rin sa pagkakataong iyon ang tunay na Diyos na dapat na kilalanin ng tao at marapat na paglingkuran. Mula po noon ay nagkaroon po ako ng interes. Parang hinanap-hanap ko na po yung pag-aaral ng mga salita ng Diyos. So parang gusto ko na siyang daging napapakinggan. Kaya nung sinabi po ng ministro, si kapatid na Nilo Puzon, kung papayagan namin sila na makabalik uli upang ipagpatuloy ang isasagawang pag-aaral, ay babalik po sila. Isa po ako sa mga tumugon na, opo, welcome na welcome po kayo para ipagpatuloy ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. So marami po kayo sa pagkakataong yun ng talagang sang-ayon na patuloy na makapag-aral ng mga salita ng Diyos, patuloy na matuto ng mga kaalaman ng ukol sa tunay na Diyos at ng ukol sa Iglesia ni Cristo. Opo, kung hindi po ako nagkakamali ay naglaan pa po kami ng espasyo para doon magsagawa ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Bagamat yung nag-offer po ng space ay mga Katoliko po. Mga purong-purong Katoliko. Nakakatuwa naman pong pakinggan yung pag-welcome ninyo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ng panahon na yan. Kapatid na Ed, nabanggit ninyo yung ukol sa tunay na Diyos. Bakit po yun ang nakatawag pansin sa inyo doon sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na itinuro o isinagawa po doon sa inyong lugar noon? Sa kinagis ng relihiyong kasi, Iglesia Katolika, maraming mga larawan, maraming mga ribulto na niluluhuran, sinasamba, ipinagpipiesta. Pero yung pala'y mali. Hindi pala yun ang tunay na Diyos na dapat sambahin at paglingkuran ng tao. Nung makilala po namin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo, ay doon ko po nalaman na ang tunay na Diyos na dapat sambahin ay ang Ama. Doon ko rin po nakilala ang ating Panginoong Hesukristo na tao na dapat ding sambahin, kilalanin. Pero hindi po siya ang tunay na Diyos, sapagkat ang tunay na Diyos ay ang Ama. Na kung sinasamba man po ang Panginoong Hesukristo, yun ang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos. At kinikilala din po natin yung mga katangian, yung mga karangalang bigay sa Kanya ng ating Panginoong Diyos, katulad po ng pagiging Panginoon, tagapagligtas, at nag-iisang tagapamagitan po natin sa ating Panginoong Diyos. Subalit,
hindi tayo kailanman lalampas sa pagpapakilala ng Biblia sa Kanya kung papaanong siya po ay ipinakilalang tao at hindi po siya ipinakikilalang Diyos mula po sa Biblia. At isa pang bagay po, kapatid na Ed, yung nabanggit po ninyo na makilala ang Ama na nag-iisang tunay na Diyos, napakahalaga po nun eh. Napakalaki po ng kinalaman nun sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kapatid na Ed, mula po ba doon ay nagtuloy-tuloy na yung pagnanais ninyo na kayo ay maging ganap na kahanib sa Iglesia ni Cristo hanggang sa kayo po ay mabautismohan? Opo, kagaya nga po ng sinabi ng ministro, ay ipagpapatuloy po namin ang pakikinig. Proseso na kami ay aanib sa Iglesia ni Cristo. Yung po bang pag-anib ninyo sa Iglesia ni Cristo, naging madali po ba yun? Wala po ba kayong pinagdaan ng anumang pagsubok o kahadlangan? Nung ako po ay nabautismohan, ay lumuwas po kami ng Maynila. Ilang linggo lamang po kami nasa Maynila, ay may tuturing kong pinakamatinding pag-uusig ang aking nasagupa. Dinala po ako ng isa sa mga kamag-anak sa Cursilio. So nakapasok po kami ng Cursilio compound. Gusto po kasi niyang itama daw yung aking maling napasok na relihiyon. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo daw, ayon sa kanya, ay hindi totoong relihiyon. Pinilit ko pong makalabas doon sa compound at nagtagumpay naman po ako. Nakalabas po ako ng maayos, nang hindi nila alam, at ang una ko pong pinuntahan ay lokal ng Iglesia ni Cristo, sa lokal po ng Pandakan. Sapagkat nandoon po yung ministro na nagbunga sa akin, si kapatid na Nilo Puson. Bakit po sa panahon na yon, harapin na po natin ang katotohanan, malaking bagay po at malaking tulong po sa inyo na may kamag-anak kayong matutuluyan dito sa Maynila ng mga panahon na yon. At kung hindi kami nagkakamali, sa edad ninyo noon na bata pa, kailangan po ninyo yung ganung uri ng tulong sa inyo. Meron lang kayong matuluyan, meron lang magmalasakit sa inyo. Pero bakit sa kabila nun, nanindigan po kayo na hindi ninyo pababayaan ang inyong pagka-Iglesia ni Cristo? Naalala ko po na kapag pinagpaunan natin ang ating Panginoong Diyos, ay siya na po ang bahala sa atin. Yun po yung aking isinapuso. Unahin ang paglilingkod sa Diyos at yung ibang bagay ay siya nang bahala. So itinuro rin po habang kami nasa proseso ng pag-anib sa iglesia na ang unang uusig o hahadlang ay kamag-anak, kakilala at mga kaibigan. Opo, mismong ang Panginoong Jesucristo po ang nagturo sa atin yan na ang maaaring humadlang sa atin, maaaring umusig sa atin, mga mahal po natin sa buhay. Kaya hindi na po natin ipinagtataka yan. So ano pong nangyari? Naman lagi po ako sa lokal ng Pandakan. Naging kasakasama po ako ng kapatid na Nilo Puson sa mga pamamahayag, sa mga pagdodoktrina, at gabi-gabi po halos kasama niya ako. At gabi-gabi rin po nadaragdagan ng aking kaalaman sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Habang nasa Pandakan po ako, ay humawak po ako o tumanggap ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Naging kagawad sa pagsamba ng kabataan, naging may tungkulin sa pagsamba ng kabataan, naging guro po sa pagsamba ng kabataan, naging katiwala po ako ng grupo. So, naglaan kayo ng maraming panahon sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Opo, yun po talaga ang hinahanap-hanap ko, ang makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kapatid na Ed, may mga pag-uusapan pa po tayo, pero bitinin lang po muna natin saglit ang ating mga kababayan. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang paalala.
Nagbabalik po ang Pagtawag, a Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Eduardo Agustin mula po sa lokal ng Mandaluyong, distrito ng Metro Manila East. Si kapatid na Ed po ay isa pong diakono at kasalukuyang pangulong buklod sa kanilang lokal. Maituturing na isang probinsyano na nakipagsapalaran po sa Maynila at naghangad ng mabuting kapalaran. At sa paghahangad niya ng mabuting kapalaran, hindi niya kailanman kinalimutan ang kinikilala niyang iisang tunay na Diyos na itinuro sa kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Ed, magandang araw po muli sa iyo. Magandang araw din po, kapatid na Mar. Nabanggit mo nga po kanina na talagang tumanggap kayo ng iba't iba pang tungkulin, lalo na nang kayo ay makalapit do sa ministrong nangaral o nagturo sa inyo, na siya rin naman pong pangunahing tumulong sa inyo, naging kasama pa kayo. Mula po doon, papaano po ninyo nakita na hindi kayo pinabayaan ng Panginoong Diyos? Papaano po binago ng Panginoong Diyos ang inyong buhay? Napakalaking biyaya po, kapatid na Mar, ang tumanggap ng tungkulin. Sinasampalatayanan ko po na ito'y bigay ng ating Panginoong Diyos. Bilang bigay ng ating Panginoong Diyos, ay pinagbuti ko naman po. Tinupad ko ang aking tungkulin ng abot ng aking makakaya. Hindi po ako pumayag na mapabayaan sa iba't ibang kadahilanan. At habang tinutupad po ninyo yung inyong tungkulin, papaano naman po ninyo inaayos din siyempre yung para sa kinabukasan ninyo? Kasi tama po na inuuna natin yung paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero hindi po kailanman din natin dapat pabayaan kung papaano naman tayo hahabi ng magandang kinabukasan. Paano nyo naman po inayos yung ukol doon? So habang tumutupad po ako ng tungkulin, may mga hanap buhay din po ako. Nandiyan po ako ay magbenta ng mga device. Naaalala ko po, ako po ay nagbenta ng LPG safety device. Nagbenta rin po ako ng mga herbal soap at mga kauri po nun ng mga consumable products. So naging balanse po ang aking buhay. May paglilingkod, sa hanap buhay, natutugunan ko po yung pangailangan ko sa araw-araw. Naging magaan po para sa aking pakiramdam. Kapatid na Ed, mula sa probinsya noon, siguro malinaw pa sa isipan ninyo kung ano ang itsura ninyo, ano yung itsura ng probinsya, kung saan kayo nanggaling. Ngayon po, sa buhay na meron kayo't ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos, masasabi po bang malayong-malayo na? Opo, naalala ko po nung ako'y nasa probinsya. Ako po ay exposed sa araw. Naalala ko po, nilalakad ko po yung kahabaan ng San Juanico Bridge sa layuning makapag-aral po doon sa kabilang isla. Mula Samar, papuntang Leyte. Pabalik po. At kapag panahon naman ng anihan, ay nasa gitna po ako ng bukid para kumuha ng ani. Naalala ko rin po na kapag panahon ng anihan, ang aking mga paa ay sugat-sugat sa paggiik, kukunin yung palay. Naalala ko rin po noon na bago kami makakain ng bigas, ay kinakailangan bayuhin muna. Naalala ko rin po, bago kami bili ng isang damit, ay kinakailangan magkaingin muna. Magbenta ng niyog, magbenta ng kamote, magbenta ng gabi, bago po makabili ng simpleng tsinelas. Pero ngayon po, mula nung pinagtalagahan ko ang aking pagka-Iglesia ni Cristo, ay masasabi kong higit pa sa tsinelas ang aking nabibili,
higit pa sa ordinaryong pagkain ang aking nabibili kasama ng aking sambahayan. At nakakatulong po ako sa ibang mga kapatid, sa kababayan ko na nangangailangan po ng aking tulong. Since nasa gamot pang cancer po ako, kapag meron po akong pasyente na kapos sa pinansyal, ay handang-handa po akong iabot sa kanila ang aking tulong. Yan po ay naging panata ko sa ating Panginoon Diyos na handa po akong magbigay ng tulong sa aking mga kababayan at sa aking mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung pong binabanggit ninyong panata para po sa kabatiran ng mga hindi kanib sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan nating nakasubaybay, yan po ay pangako sa ating Panginoong Diyos na nilalakipan din po natin ng taimtim na panalangin at paglapit sa Kanya. Kapatid na Ed, hindi ho kaya kayo nagtagumpay dahil likas na masipag kayo, likas na matyaga kayo, o yung terminong ginagamit ng iba, madiskarte kayo. Baka naman yun ang pangunahing dahilan. Kaya nakarating po kayo ngayon sa kung ano yung kinalalagyan po ninyo. Hindi po sapat ang diskarte lang. Kinakailangan po ay tiwala, pananampalataya sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kapag ipinagpauna po natin ang paglilingkod, pagtupad ng tungkulin, ay Diyos na po ang bahala sa ating pangangailangan. Yan po ay napatunayan ng aking sambahayan. Kaya nga po nabanggit natin kanina, kapatid na Ed, po, hindi sasapat yung diskarte lang. Mahalagang may diskarte, mahalagang matyaga, mahalagang masipag. Sa panig naman po ng mga kabataang nag-aaral, napakahalaga at napakalaking biyaya po kung nabigyan sila ng kakayahan at ng pagkakataon na mapag-aral sila ng kanilang mga magulang. Malaking tulong po yun para po sa ikauunlad nila sa darating na panahon. Pero katulad po ng sinabi ninyo, ang higit po sa lahat na nagbibigay ng tagumpay, nagbibigay po ng mabuting kapalaran, wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kapatid na Ed, tiyak po marami sa mga kababayan din natin, nais din po na bumuti, umayos yung kanilang buhay, at yun lang magkaroon ng kapayapaan po sa buhay na ito, lalong-lalo sa pamilya. Napakalaking bagay na po, no po? Ano po ang gusto ninyong sabihin sa kanila? Lalo na dun sa, katulad ninyo noon, naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Naghahanap po ng tunay at mabuting kapalaran. Sige po. Nananawagan po ako sa aking mga kaibigan, mga kakilala, at mga kamag-anak na hindi pa Iglesia ni Cristo. Kayo po ay inaanyayahan ko na magsuri, makinig, pakinggan po ninyo ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. At tinitiyak ko po sa inyo na magkakaroon kayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Ed. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Eduardo Agustin mula po sa lokal ng Mandaluyong distrito ng Metro Manila East. Sana po ay nakapagbigay po ng karagdagang inspirasyon ang istorya ng ating kapatid sa bawat isa sa atin. Sana po ang mga ganitong istorya ng ating kapatid ay mamalagi po na nakatatawag po ng pansin, lalo na po sa mga kababayan nating naghahanap ng katotohanan. Nagnanais ng tunay na makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay binabati lang po natin ang SEBSI President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid, kung papaano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo
at sa loob ng Iglesia ni Cristo kung papaano sila kinandili, ipinagmamalasakit, minamahal ng ating Panginoong Diyos. Sana po ay lagi ninyo subaybayan ang programang ito. Magkita-kita po tayo sa INC Radio at INC TV tuwing Sabado. Maraming salamat.